Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munting programa, thank you so much sa mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa tagababalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DBS na mga saltik magkabayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi pagkaayan ito sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos sa may session sa katagal magkabayan, akala mga paninira ay matotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat sinasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Tuesday sa ating lahat. Okay, so before na mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check muna natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At nandito sa listahan ang nanguna po, Sir Robel Ferrer Official. Meron siyang 49 na mga comments. Nandiyan rin po si Nemi Hasigawa. Meron siyang 36 na mga comments. Shane Sibal. Meron siyang 35 na mga comments. Lynn Gonzalez. Meron siyang 34 na mga comments. And Lerma Sondita. Meron siyang 16 lahat na mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, lagi pong nag-shares ng ating mga videos. Thank you so much. And also mga kababayan ko, i-acknowledge natin ating po mga channel members. Well siya nga pala, meron pong bago pong nagpa-member sa ating channel mga kababayan. Siya po si Maria Hermenegilda Panso. Okay, so thank you so much po kay Ma'am Hermenegilda Panso. Nandiyan na po, kasama po sa channel members, sila po si Eliasar Tony Hinovi, Cosmo Defender, Pusong Inami, Maria Los Lagunsad, Barbara Butler, Katita Darl, Susan Torres, Edmond Casellejo, Samuel Membrado, and Via Vivar. I-greet natin ang happy birthday si Laika Yamamoto, ang anak ni Ma'am Luisa Yamamoto na nandyan sa Japan. And also happy birthday kay Ninoka Asor. Also happy birthday kay Rowena De Jesus. Greetings from Edo Javier. I-greet natin ang happy birthday si Ivana, ang apo ni Shanae. At syempre, happy birthday kay Leonardo Malansala na nandyan sa Taguig City. And also i-greet natin syempre ating pong mga suki, mga early birds, yung nanguna po sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Samway Vlog, Rose B, Joselisa Moises, Susan Reyes, Jen Medina. Nandyan rin po si John Kuan, Floripigo Mapak, Emmy Mapalad, Jovi Montero. I-shoutout natin si Mayeth Sibohano, Sarah Bertman Vlog, Rosinda Aunso. Nandyan rin po si Espernito, Jenny Howard from Texas, USA, and hi to Corazon Magpayo Coronel. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, of course, I'm hoping po na sana magandang ating gising umaga at meron ng energetic po na aura katulad po kay Sir Ivan. Siyempre, as usual, doon po sa ating kababayan po nagigising pa lang at wala pang energy. Don't worry! Painitin ko po kagad yung mga maga kasi marami mga baon na mga pasabog at mga balita sa Ivan na magamit ho natin. Ipandibang po sa mga ipapakalat na mga fake news ng kabilang kampong, mga fake news peddlers. At syempre mga kababayan ko, dapat silang kukurtin araw-araw kasi sila po ay salot ng lipunan. Okay! Good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. So kahapon mga kababayan ko, nagpalabas na rin po ng survey rating sa satisfaction rating and also trust rating ang Tanghiri mga kababayan. Yung Tanghiri. Kasi nga 'di ba last week ang napalabas po ng survey rating yung Okta Rices mga kababayan. So dahil po sa napalabas po ng survey rating ang Okta,
hindi ho yan matanggap po ng mga DDS kasi nga bumagsak lalo ang rating, trust rating at saka yung approval rating po ni Sara Duterte mga kababayan. Hanggang sila po nagpalabas the other day ng kanilang rating mga kababayan na kung saan yung Pulse Asia ginamit nila. Pero ang report po na inilabas nila mga kababayan, luma ho yun. Ang Pulse Asia, which is covered po na September 6 to 13, so luma po ang kanilang survey ipinakita mga kababayan. Kasi nga dito po sa survey na to, mataas daw si Sara Duterte. 61% mga kababayan. Pero hindi na po mauuto yung taong bayan kasi nakikita naman talaga kung saan cover yung pong survey rating na ginawa po ng survey firm mga kababayan. So yung inilabas po na survey po ng mga DDS the other day, that is September 6 to 13 mga kababayan. So 61% po daw kay Sara, 56% daw kay Chis Escudero, 50% daw kay PBBM at saka kay Speaker Martin Romualdez, 31% lang po mga kababayan. Pero naglabas kahapon po ng survey rating ang Tanghiri. Bumaba pa rin po ang rating ni Sara Duterte. Diba sabi ko sa inyo DDS, hindi na ho yan mapipigilan. Mas lalong bubulusok pababa, talaga mag-spagiting pababa ang survey rating ni Sara Duterte kasi nga nakita na ho dito ang kanyang karakter, ang kanyang attitude na hindi po maganda. Tignan nyo, kahit na ang Tanghiri, naglabas mo ng survey, bumaba pa rin po ang survey ni Sara Duterte. Ano na, DDS? So ngayon, maniniwala na kayo. Tingnan nyo, ang ginagawa ninyong mga paninira po kay PBBM, ang mga ginagawa ninyong paninira po sa ating gobyerno, nag-backfire kasi yan, nagbumerang po yan sa inyo. Kahit anong gagawin ninyong mga paninira, mga gawa-gawa ninyo na mga issues, hindi pa rin yan iepekto. Bakit? Marunong na ho ngayon mag-isip ang taong bayan, very smart na ho ngayon mag-isip ang taong bayan, at saka hindi po magpapatinag yung mga Marcos supporter, yung mga sumusuporta po sa ating gobyerno at yung mga sumusuporta ngayon kay PBBM at ng mga Marcos, di ba? So ngayon mga kababayan ko, babalikan na po natin yung ibang issues kasi dito muna tayo po sa nangyari kahapon kasi nga kung sino ba nakapansin niya sa inyo na si Senator Amy Marcos Bakabayan, di ba meron siya inilabas po na statement, meron siya dito pong patutsada at saka kasi sinisisi niya dito po yung Pag-asa Makabayan. Dahil daw sa trabaho ng Pag-asa na hindi daw nakapaglabas lagi ng early warning signs na kung meron bang papasok na bagyo sa Pilipinas or makapasok na sa PAR Makabayan, yung LPA or low pressure area, hindi daw yan ibinabalita kaagad ng Pag-asa. So yung post na yan, yung statement na yan ni Senator Amy Marcos, kinuyog ho yan ng taong bayan makabayan. Bakit sa Ivan? Kasi nga, di ba nakita natin dito na grabe po yung epekto na sunod-sunod po yung bagyo na nangyari dyan sa Pilipinas makabayan. Very devastated, marami pong naepektuhan, marami ngayong nawalan po ng bahay makabayan. So nakita niya at saka siguro sa isip niya makabayan na wala pong iba ditong sisihin or baka wala siya nakita pong ibang sisihin kundi ang tinira niya yung Pag-asa makabayan. Kasi ang sabi po ni Senator Amy Marcos, sabi niya, may sapat na pondo naman tayo. Ngunit bakit sa tuwing may bagyo ay tila kulang ang mga abiso? Ano nangyari? Nagtaas pa ang budget ng DOST at Pag-asa sa 2025. Abay dapat hindi na mauulit ang ganitong sitwasyon. Babasahin po natin ng konti ang kanyang statement makabayan. Sabi niya, Amy, wala na pag-asa sa maagap na babala mula Pag-asa. Sa second po na stanza makabayan, sabi ito, kung sana nasabihan ng maayos na Pag-asa ang LGU na ganon kalakas ang ulan, sana'y nakalikas ng maaga at di namatay ang napakarami. So kung ginawa lang daw ang trabaho ng DOST at saka ng Pag-asa makabayan, hindi daw gadami ang namatay po sa bagyo. Diba? Tingnan nyo ang sinabi po ni Amy Marcos makabayan. Agree ba tayo na hindi po nabigay po ng warning yung Pag-asa? Ako, I don't agree makabayan kasi lagi ko yung nakikita yung Pag-asa at saka yung DOST na every time po na merong papasok na bagyo sa Pilipinas or posibleng magiging LPA at papasok po sa PAR, sa Philippine Area of Responsibility, di ba yan po lagi pong ibinabalita po ng Pag-asa makabayan probably mga 5 days before or 6 days before or baka
2 weeks makaabayan, 2 weeks before, ibinabalita na ho nila yan na meron pong namumuo or posibleng maging LPA at saka posible rin pong magiging bagyo makaabayan. Correct if I'm wrong. Agree ba kayo sa akin makaabayan na yung Pag-asa makaabayan, ginawa po ang kanilang trabaho? Di ba nakita naman natin yan? Asan po sa Pag-asa, pati po yung mainstream media makaabayan, di ba sila po lagi nababalabas po ng information, ng forecast tungkol po sa LPA at saka posible rin po magiging bagyo makaabayan. So ang Pag-asa, kasi nga siyempre wala silang magawa dito kasi nga si Senator Amy Marcos, siya po ay Senator makaabayan. So ito po ang pahayag ng Pag-asa. Pero sinupalpal dito si Senator Amy Marcos ng netizen makaabayan. For more details, let's watch this. We consider them as constructive criticism, and we are doing our best to further enhance our services and provide better information to the public. Constructive criticism para sa State Weather Bureau ang naging pagpuna ni Senator Amy Marcos sa umano'y late na pag-aabiso nito sa publiko. Sa opisyal na pahayag ni Senator Amy Marcos, sinisi nito ang Pag-asa at sinabing late nag-abiso sa LGU kaya hindi kaagad nakalikas ang mga naapektuhan ng nagdaang bagyo at marami ang nasawi. Dagdag pa ng senador, may sapat na pondo naman ang Pag-asa at dinagdagan pa ang budget para sa 2025 kaya hindi na dapat umano mangyari ang ganitong insidente. Sa press conference ng Pag-asa kaninang tanghali, sinagot nila ang hinaing na ito ni Senator Amy Marcos at iginiit na meron na silang ginagawang mga improvements sa kanilang warning system. Kasama umano dito ang mas maagang pag-aabiso ng pagpasok ng bagyo at kung gaano karami ang volume ng tubig na pwedeng ibuhos ng ulan. As early as 2 weeks before pa mangyaring event, we are already informing the public that there's a potential, for example, that a tropical cyclone could enter or develop within the Philippine Area of Responsibility. Hindi na nagbigay ng dagdag pang depensa ang Pag-asa sa mga kritisismong ibinabato sa kanila. Sa huli, iginiit ng isa pang opisyal ng Pag-asa na si Engineer Juanito S. Galang na dapat meron ding ginagawang paghahanda ang publiko kapag merong paparating na mga bagyo. Ang paghahanda po ay hindi lamang ito tungkulin ng ating gobyerno. Ito po ay pananagutan nating lahat. So yung mga simpleng bagay na pwede nating gawin ngayon na malayo pa yung bagyo, malaki po ang epektong, positive effect na pwedeng idulot nito. Kaya makiisa po tayo bilang isang komunidad at tanda po natin na ang inyong kaligtasan ang aming pong prioridad. Ayon naman sa ilang mga residente ng Marula sa Valenzuela na kadalasang binabaha kapag may malakas na bagyo, madalas namang sakto ang abiso ng Pag-asa dahil bago pa man umapaw ang tubig sa ilog ay nawawarningan na sila ng LGU. Meron din naman anilang pagkakataon na naghahanda silang lumikas dahil ang abiso ng Pag-asa ay uulan ng malakas pero mainit naman ang panahon. Kagaya yung nakaraan na Leon, daming sinabing ganito, alerto kayo, pero hindi naman dumating. Kaya kung minsan, hindi rin kami, ganun pa man, alerto kami talaga pag sinabing may bagyo. Dahil kami bahain eh. Pag minsan ay eksakto ang kanilang ang pinasabi nila. Kasi sabi nila, pag uulan daw, babaha. Ay di, nga ako naman, bumabaha nga naman. So ibig sabihin, ng mga netizen makaabayan, na on time po mabibigay po ng early warning sign yung Pag-asa o yung mga mainstream media. Di ba yan po taliwas po sa sinabi po ng Senator Amy Marcos makaabayan? Pero siyempre, walang magawa dito yung Pag-asa kasi nga baka iipitin po ang kanilang budget makaabayan. Di ba? Si Senator Amy Marcos talaga pasaway eh. Siguro hindi siya lagi pong nanonood po ng balita makaabayan. Correct ba, I'm wrong? Diba? Si Senator Amy Marcos, busy siya eh. So siguro, nakinig lang siya dito po sa kanyang mga tao, kanyang mga aso makaabayan, baka iba po ang sinabi sa kanya. At hindi rin po yun, nanonood po ng mga balita makaabayan, lalong-lalo na, forecast po galing sa Pag-asa or forecast galing po sa mga mainstream media. Kaya walang alam, ito pong si Senator Amy Marcos makaabayan. Okay? So sana rin po, be responsible rin po tayo doon po sa mga kababayan natin po na nalagay po sa mga crucial po na area makaabayan na yung bahain or baka magkaroon po dito ng landslide makaabayan, di ba? So kapag mabigyan na po ng early warning sign yung Pag-asa, pati po yung LGUs, dapat lilikas na ho tayo.
Dapat ganun mga kababayan, dapat be responsible tayo. Pero alam rin po natin na meron po tayong mga kababayan po na medyo hard-headed mga kababayan kasi nga siguro sila po ay nasasayangan na iiwan po ang kanilang bahay or yung mga gamit doon mga kababayan iniisip nila or baka ang kanilang negosyo doon po sa lugar. Kaya meron talaga po tayong mga kababayan po na hindi lilikas kahit pinagsabihan na many times ng ating LGU mga kababayan. Diba? Sakto ba si Ivan? So anyways, for rin po tayo mga kababayan. Sino ba nakapasin sa inyo? Doon po sa programa ni Willie Rebellame mga kababayan, di ba napag-usapan niya doon ito pong si Attorney Lini Robredo? Kasi nga 'di ba lately mga kababayan, during po doon sa sa bagyo po ng doon po sa Naga kasi nga marami talaga pong na problema doon ng mga lugar at saka need po ng tulong mga kababayan. 'Di ba nabigay po ng tulong na worth 3 million pesos yata 'yon if I'm not mistaken. Ito pong si Willie Rebellame at saka hinanover niya, binigay niya personally doon po kay Lini Robredo mga kababayan. So doon rin pala sa kanyang programa lately, meron siyang sinabi na kung saan ito ay malaking sampal ho kay Sara Duterte mga kababayan. DDS, malaking sampal ho ito dito doon po kay Sara Duterte. Kasi nga nasabi niya dito mga kababayan, sayang daw kung bakit ngayon lang niya nakilala itong si Lini Robredo. 'Di ba masakit ho 'yan? Masakit ho 'yan pakinggan po sa side po ng mga DDS mga kababayan. At para po maintindihan natin, ito po ang ating balita. For more details, let's watch this. Alam niyo si Vice President Leni, parang napakasarap yakapin na isang ina. Napakasimple. Sayang ngayon ko na siya nakilala. Simple lang ang gusto. Yung kinatulad yan. Ngayon, nung afternoon nag-meeting kami, pumunta pa siya sa baha. Ay magpapalit lang ako ng damit. 12 barangay ang pupuntahan niya para bigyan ng mga pagkain. Maraming mga volunteers doon, mga kababayan natin sa Naga. Nakita niyo si Ma'am Leni, hinatid ko pa sa kotse. Siya nagmamaneho. Walang driver, walang bodyguard. Used to be a vice president of the country, of the Philippines, di ba? Simple. Saka yung kanyang dimple na yung bang nakakatuwa si Man, nakikinig na siya sa sinasabi ko. Anyway, doon na lang daw siya sa Naga, magsisilbi sa mga kababayan niya. Sabi ko naman, kung ano pa yung maitutulong ko na kailangan pa, ako naman po handang tumulong pa para sa kanila. Si Willie Rebellame mga kababayan, nagpaparandam na ngayon sa mga Pinklawan. Correct if I'm wrong. Kasi nga parang napaka-hard isipin mga kababayan. Parang talagang, 'di ba kung sabihin natin na siya po ay bumaliktad. Alam mo natin itong si Willie, siya po ay isang Duterte supporter mga kababayan. 'Di ba? Pero dito po sa kanyang sinabi, kasi alam mo natin kung sino ang current Vice President ngayon, ito pong si Sara Duterte. Pero ginpraise niya ito pong si Lini Robredo mga kababayan. Ginpraise itong si Lini Robredo na kung saan hindi ho yan nagustuhan po ng mga DDS. Kasi yan po ay malaking sampal kay Sara Duterte mga kababayan. O 'di ba DDS? Ang sakit, no? So before na mag-jump po sa ibang usapin mga kababayan, siyempre good news muna tayo. For more details, let's watch this. Maagang pagbangon mula sa hagupit ng kalamidad ang mithiin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamamahagi ng tulong pinansyal sa mga naapektuhan ng Bagyong Christine sa Batangas. Inilatag rin ng Pangulo ang ilan sa mga binuo nilang hakbang para mapagaan ang epekto ng kalamidad. Aabot sa 60 million pesos na halaga ng tulong ang ipinamahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 6 na bayan sa Batangas na naapektuhan ng Bagyong Christine. Ito ay ang bayan ng Talisay, Laurel, Agoncillo, Cuenca, Lemery at Balete. Nais ko pong ipaabot ang aming taus-pusong pakikiramay sa bawat Pilipinong naapektuhan ng Bagyong Christine. Itinalaga natin ang araw na ito bilang National Day of Mourning sa ilalim ng Proclamation No. 728. Batid namin na hindi madaling maibsan ang sakit na inyong pinagdadaanan, ngunit umaasa kami na sa suportang handog namin ngayon, kayo ay makapagsimula muli. Mula sa tanggapan ng Pangulo, magkakaloob tayo ng 60 milyong piso na tulong na ipapamahagi ng DSWD para sa munisipalidad ng Batangas, kasama na rito ang mga munisipalidad ng Batangas, kasama na rito ang Talisay na lubhang naapektuhan ng Bagyong Christine. Makakatanggap po ng tigsa 10,000 piso ang mga piling magsasaka at mangingisda na labis na tinamaan ng bagyong ito.
Kasabay nito, ang pakikiramay ng Pangulo sa mga pamilyang na biktima ng trahedyang dulot ng bagyo. Naitala sa Batangas ang higit 60 nasawi, bunsod ng landslides at pagkalunod noong kasagsagan ng kalamidad. Ipinag-utos din ni President Marcos sa mga ahensya ng gobyerno ang ibayong pagtutulungan para mabawasan ang epekto ng kalamidad at maiwasan ang mga nasasawi mula sa mga natural disaster. Utos yan ng Pangulo nang pangunahan niya ang pamahagi ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk, and Families sa Talisay, Batangas kaninang umaga. Unang inatasan ni Pangulong Marcos ang Department of Science and Technology na paunlarin ang warning systems at ipagpatuloy ang pakikipagtulungan sa Department of the Interior and Local Government para agad na maabisuhan ng publiko. Inatasan ko na rin ang DOST at DLG na siguruhin ang tama at maayos na komunikasyon sa mga lokal na pamahalaan upang maging handa naman sila pagparating ang kalamidad. Patuloy din ang programa ng DILG ng Operation Listo na ang layon ay palakasin ang disaster preparedness ng ating mga LGU para sa paghahanda, pagtugon at pagsusubaybay sa mga sakunan. Para maiwasan naman ang pagbaha, partikular sa mga mababang lugar, inatasan ni President Marcos ang National Irrigation Administration, Department of Energy, DNR at Metropolitan Water Works and Sewerage System na dahan-dahang magbawas ng tubig sa mga dam bago pa man dumating ang bagyo. Ang NDRRMC at iba pang ahensya ng pamahalaan ay naatasan na rin na suriin ang kanilang mga pamamaraan sa ilalim ng disaster response upang mas mabilis tayo makapaghatid ng tulong sa mga naapektuhang pamayanan. Ang Department of Public Works and Highways naman, hinikayat ng Pangulo na paigtingin ang slope protection designs o yung disenyo ng dalusdos ng mga kalsada at tulay upang mas maging matibay at makabagay agad sa nagbabagong climate patterns tulad ng malalakas na ulan. Nakatuon din ang Pangulo para kumplituhin ang Taal Lake Circumferential Road nang mabawasan ang oras ng biyahe sa pagitan ng mga bayan ng Talisay, Agoncillo at Laurel. May proyekto rin ng gobyerno na pagdugtungin ng mga munisipalidad ng Lobo at San Juan. Kasabay nito, ang atas ng Pangulo sa Department of Trade and Industry na suriing mabuti na magagandang klase ang mga materialis na gagamitin para sa proyektong ito. Kinilala rin ni President Marcos ang pribadong sektor sa kanilang mga tulong para sa mga nabiktima ng nagdaang bagyo. Sa puntong ito, nais kong pasalamatan ang pribadong sektor, kasama na dyan ang Metrobank, mga kawani ng pamahalaan, mga volunteer, mga first responder na nag-alay ng kanilang kakayahan upang makatulong sa ating mga kababayan. Maraming nagsasabi, nababasa ko sa dyaryo, nababasa ko, naririnig ko sa radyo, television, nasa na mga flood control. Nandyan ang mga flood control na overwhelm lang. Ito ang sagot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga naghahanap kung nasaan ang mga flood control project ng pamahalaan na inaasahan sana na makatutulong upang hindi gaano tumaas ang mga pagbaha sa mga lugar na naapektuhan ng magkasunod na bagyo. Paliwanag ni Pangulong Marcos, hindi lang talaga nakayanan ng mga flood control ang malaking volume ng tubig na ibinagsak ng ulan ng Bagyong Christine, lalo na sa Bicol Region at malaking bahagi ng Calabarzon Region. Ayon sa Pangulo, walang problema sa kanya kung bubusisiin man o iimbestigahan ng Kongreso ang budget na inilaan para sa mga flood control project. Oh, sige. What's been happening? Wala akong problem. But also they have to realize there are two sides to this. Sinasabi yung flood control, talagang na-overwhelm ang flood control natin. May flood control tayo, hindi kaya. Hindi talaga kaya dahil sa buong kasaysayan ng Pilipinas, wala pang ganito. Ngayon lang natin haharapin ito. Kaya dapat maunawaan talaga ng tao, hindi lamang yung budget po, hindi kung ano yung science. What's the science? Follow the science. See what's happening. Binigyan din ni PBBM na dapat ring pagtuunan ngayon ng pamahalaan kung papaano matutugunan ang epekto ng climate change. It's something that we have to deal with. We have to be smarter. We have to be more technologically aware of what is available so that we can reduce the effects. Ito ang tulay na nasira na nagdudugtong sa bayan ng Laurel at ng Agoncillo na dahil nga sa pag-apaw ng ilog ay naputol. Dahil nga sa iniiwang pinsala ngayon ng kalamidad ayon kay Pangulong Marcos, kailangan tignan muli ang disenyo at patatagin ang mga infrastrukturang itinatayo ng pamahalaan.
Kaya gagawin natin, babaguhin natin ang mga design, patitibayan natin yung mga infrastructure, mga flood control, yung mga slope protection, pati yung mga tulay. Lahat yan, kailangan natin baguhin, tignan natin na mas magandang design. Sa tanong naman kung kontento ba siya sa naging pagtugon ng gobyerno sa nakaraang Bagyong Christine, sagot ng Pangulo, I'll tell you the truth. It's never enough. It's never enough. I wish we could do more. We're doing everything that we can. But, you know, when you lose a life, you lose a life. What can you do about that? It's terrible tragedy. Ngayong araw, pinangunahan ni PBBM ang araw ng pambansang pagluluksa sa mga naging biktima ng Bagyong Christine. Mismong sa landslide area sa Barangay Sampaloc, Talisay, Batangas, bumisita ang Pangulo at personal na kinamusta ang mga pamilya ng naging biktima ng pagguho ng lupa. Okay, so mga DDS, ganito para maintindihan natin. Tungkol po sa flood control. Diba sabi ni BBM, diba hinahanap nyo lagi kung nasaan daw ang flood control every time po merong bagyo or merong baha. Diba lagi nyong hinahanapan si BBM nasaan daw yung flood control projects na 5,500. Ang ibig sabihin yan, yung tinapos ni ng Marcos admin po na flood control, galing pa ho yun sa previous administration, kay Digong pa ho yun. So yung project po sa Duterte administration, tinapos ho sa Marcos admin. Yun pong sinabi ni BBM na meron pong natapos po na 5,500 na flood control projects under ho sa Marcos admin. Pero wala pa hong flood control projects si BBM under ho sa kanyang pamumuno. Ang ibig sabihin, yung previous admin galing po kay Digong, tinapos lang ho yun sa panahon po ni BBM. Alam niyo makaabayan, agree ko dyan. Ano si Ivan? Agree ko dyan, yan po ay imbestigahan po either sa Kamara or sa Senado tungkol dito po sa flood control projects makaabayan. Para from there, talaga mong para po matugunan yung mga lagi pong question, mga binibitawan po ng mga issues galing po sa mga DDS, mga paungutya nila, mga hinahanap nila saan daw yung flood control projects para malaman ho lahat. Once and for all, maganda yung makaabayan, iimbestigahan ho either sa Kamara or sa Senado, pati po sa budget po ng flood control projects para malaman ho natin na saan ang mga budgets from Duterte administration sa flood control makaabayan. Yung very, very controversial na 51 billion pesos na para po sa flood control projects, pero bakit bumabaha pa rin po doon sa Davao City makaabayan? Diba? Agree pa kayo sa akin? Ako makaabayan, agree na agree ako na yan po iimbestigahan po sa Kamara or sa Senado yung tungkol po sa flood control projects. Maganda yan para po ma-answer na dito yung mga question po ng mga DDS makaabayan. And also, di ba sabi rin po ni PBM, meron tayong flood control, pero problema na overwhelm lang po. Hindi kasi nakayana ng flood control natin ang Bagyong Christine at saka yung Bagyong Leon makaabayan kasi nga napakalakas ho nun. Talagang masabi natin dito na climate change is real makaabayan. Bakit sa Ivan? Kasi nga hindi lang po sa ibang lugar, like for example sa Spain, sa France, sa China, sa US na naramdaman nila yung climate change makaabayan kasi nga 'di ba, grabe rin po ang bagyo doon sa kanila. Pati rin po dito sa Saudi Arabia, specifically dito po sa Riyadh area makaabayan. Ano nangyari sa Ivan? Kasi nga kahapon nagkaroon po ng ice flooding makaabayan doon po sa area ng disyerto. Nagkaroon ng ice flooding, first time in history makaabayan. So ibig sabihin, climate change is real talaga. Actually, yung hail makaabayan, alam ba natin yung hailstone? Kasi nga every November makaabayan, November or last day or last week of October, makakaroon kasi normally ng hailstone makaabayan. Hailstone, yung ulan po ng ice na maliit makaabayan. Kasi nga yung init, palabas na ho yung init at saka papasok na po yung lamig makaabayan. Kapag magkasalubong ho yung dalawa, magkakaroon po ng ice rain. Yan yung magre-rain po ng ice makaabayan. Pero hindi po ganun kalaki. Maliit lang po makaabayan. Normal yan dito po sa Saudi Arabia, magkakaroon po ng hail rain or hailstone. Pero ang nangyari doon sa may disyerto na area makaabayan, ang laki. Talagang giant po na hailstone makaabayan. Giant po ang hailstone na nangyari doon.
Kaya nagkaroon kaagad po ng ice flooding doon po sa disyerto. So ibig sabihin, totoo talaga ang climate change. Pati rin po ang Saudi Arabia nakaranas na rin po ng climate change, mga kababayan. So nakita ko rin sa balita, sabi ng mga kababayan, yan po daw ay kanila pong iimbestigahan. Kukuha sila ng sample po ng yung hailstone na malaki, mga kababayan. Baka meron dang mga chemicals na makikita dyan sa hailstone. Baka hindi na po normal, mga kababayan. Kasi nga dito po sa Saudi Arabia, kasi nga kapag summertime, mga kababayan, talaga pong napakainit. At saka dito po sa Saudi Arabia, napakatagal ho ditong uulan, mga kababayan. Kaya kapag ulan dito sa Riyadh o sa Saudi Arabia, happy sila yung mga kababayan. Happy yan. Maliligo sila sa ulan, magbabasa sila sa kanilang mga muka, at saka lagi sinasabi, Alhamdulillah. Diba? Kasi nga, hindi po palagi umuulan dito. Kapag ulan dito sa Riyadh o sa Saudi Arabia, happy sila, mga kababayan. Pero ang nangyari lately, iba na ho yun. Sabi nila, hindi na daw yun normal, mga kababayan. Kasi nga, ulitin na po natin dito, ang hailstone, napakalaki. Giant na po, mga kababayan, di ba? So para sa akin, climate change is real talaga. So anyways, mga kababayan ko, before na mag-jump po sa next topic, isa naman natin. Nandyan po si Emerald Gemini from Dubai. Hi to Gorgonia Angala from Hong Kong. Nandyan rin po si Lev Uwing. Hi to Uwing Salvatierra from City of Coronadal, South Cotabato. Isyatat natin si Buboy Elmido Costin sa Dugyo. Nandiyan rin po si Beth Modisto, Janet D. Narvaez, Robin Basinga Salindong, JRN. Hi to Alicia Lee, Nida H. Haka. Nandiyan rin po si Shemezu LB, Catholic Faith, Beth Modisto. Hi to Lisa Dakutanan Candido. Kasama rin po natin si Rosalie Cartera, Gisilda Langbat, Lods Lahara, Mercy Calatrava, Evelyn Garcia, Nelson Caravana, and hi to Elsa Hoffman. Mga kababayan ko, pag-usapan natin si Sara Duterte. Also, yung OBP office, mga kababayan, because I'm sure na alam niyo na po yung balita na to, kasi kahapon, mga kababayan, di ba pumutok yung balita na napalabas po ng immigration lookout bulletin, yung immigration kasi nga napalabas po, nag-request po yung House panel doon po kay Secretary Remulla ng DOJ, kasi nga yung 7 nakasabwat ni Sara Duterte, official po ng OBP, mga kababayan, hindi na kasi nagpapakita. 'Di ba? Ilang times na ba? How many times na ba nagkaroon po ng hearing doon sa budget po ng OBP plus yung DepEd na hindi po dumalo yung 7 na official po ng OBP, mga kababayan, which is meron ho silang subpoena. Kahit meron na po silang subpoena, mga kababayan, di ba hindi pa rin po sila napapakita doon sa hearing? So merong nakaabot na information po sa Kamara na meron pong nagtatangkang aalis ng bansa, mga kababayan. So kaagad sila nag-request dito doon sa DOJ na magbalabas po ng immigration lookout bulletin sa 7 kasabwat tauhan ni Sara Duterte na taka-OBP, mga kababayan. So ito po ang ating balita. For more details, let's watch this. So at the very least, ang po pwede nating ma-check dyan is ma-check yung kanilang itinerary. No derogatory record o walang ulat ng outstanding warrant. Yan ang tugon ng Department of Justice o DOJ sa hiling ng House Good Government and Public Accountability na maglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order laban sa 7 opisyal ng Office of the Vice President o OVP. Sa liham ng House panel para kay Justice Secretary Christine Remulla noong October 22, binigyang diin ito ang kahalagahan ng testimonya ng 7 opisyal sa pagdinig at may natatanggap itong impormasyong may mga individual umanong naghahandang umalis ng bansa. Kaya nga naglabas na rin ng subpoena ang House panel para utusan na ang mga itong dumalo sa ginagawang investigasyon kaugnay ng paggamit ng confidential funds ng OVP at ng Department of Education nang si Vice President Sara Duterte pa ang kalihim nito. Ayon kay House Good Government and Public Accountability Chairperson Representative Joel Chua, nais ng panel na ma-monitor ang paggalaw ng mga naturang opisyal lalo na't patuloy ang mga ito sa pagtangging dumalo at makipagtulungan sa ginagawang investigasyon ng Kamara. Sakaling hindi na naman dumalo sa hearing na nakatakda sa araw ng Martes, November 5, babala ng House panel, posibleng magresulta ito sa contempt citation at pagpapaaresto sa 7 OVP officials. So pag may contempt, so paano natin i-contempt yung tao na wala naman dito? At hindi natin alam yung location or whereabouts. Well, kung na-contempt sila, di nandoon sila sa custody ng Congress,
Dati nang sinabi ni VP Duterte na handa siyang suportahan anuman ang magiging desisyon ng kanyang mga opisyal kung nanaisin ng mga itong dumalo o hindi sa pagdinig. Pero ang Vice President naninindigang hindi dadalo sa hearing ng House panel dahil pamumulitika lamang umano ito laban sa kanya. Sinisilip ng mga kongresista ang subject ng Notice of Disallowance ng Commission on Audit o COA na 73 million pesos na halaga mula sa 125 million pesos na confidential funds ng OVP noong 2022. Gayun din ang umano'y unaccounted for na 112.5 million pesos na halaga ng confidential funds naman ng DepEd noong 2023. Samantala, naniniwala naman ang isang House Deputy Majority Leader na maaaring mahulog sa kasong plunder kung mayroon ngang maling paggamit sa pondo ng OVP. So you want to be technical about it? Is the amount within the bounds of what can be considered plunder? Probably yes. Is it betrayal of public trust? I think pinaka-concrete na panuntunan ng public trust ang pag-handle ng public funds, di ba? So if we were to be technical about it, yes. Giit din ito, tungkulin ng mga kongresistang bantayan ang paggamit sa pondo ng bayan. Para sa isa pang Deputy Majority Leader, mahalagang maipaliwanag ng tanggapan ni VP Duterte ang mga tanong sa paggamit ng pondo nito. Naniniwala rin si TGP Party List Representative Bong Teves na ito ang dahilan kaya patuloy ang pagbaba ng trust at performance ratings ng pangalawang Pangulo. Pag patuloy ka nagtatago at patuloy mong hindi sinasagot yung mga tanong na dapat mong sagutin, talagang bababa ang rating mo dahil paano ka pagtitiwalahan ng ating mga kapwa Pilipino kung hindi mo sinasagot yung mga tinatanong sa'yo? Wala pang tugon hinggil sa issue si VP Duterte. Kung dadalo po itong si Sara ngayon sa budget hearing po dyan sa Kamara Makabayan, kasi nga 'di ba ngayon ay merong schedule sa budget hearing ng OBP tsaka plus yung idagdag nila yung sa DepEd Makabayan. Kung dadalo itong si Sara, well, good for her. Kapag hindi siya dadalo Makabayan, ang kapal ng mukha niya. At saka wala siyang hindi siya nag-isip dito, wala siyang pakialam po sa taong bayan, wala siyang pakialam sa pera ng taong bayan. Di ba Makabayan? Binastos niya ang Kongreso, binastos niya ang Kamara Makabayan. Normal lang po, magtatanong po ang ating mga mababatas kung saan ginamit ang budget ng DepEd pati po yung OBP Makabayan. Puro anong sagot po ni Sara Duterte na hindi daw siya dadalo kasi daw ito rin po daw ay pamumulitika Makabayan. Pamumulitika ba yan? Hindi ba pwede magtanong po yung taong bayan Makabayan? Kaya nga bumaba ang kanyang survey. Kayo mga DDS, mga Tay Marcos, hindi kayo dapat magdududa na yung survey rating ni Sara, ang trust rating, approval rating, na yan po ay bumaba dahil po yan sa gagawin po ni Sara Duterte. Siya ang gumawa ng kanyang survey rating, di ba Makabayan? Kasi nga nakikita ho yan, kasi nga yung hearing ginagawa dyan sa Kamara, yan po ay live broadcast po doon po sa ating mga mainstream media at marami pong mga kababayan natin pong nakita sa ginawa po ni Sara Duterte. Hindi po bulag, hindi rin po bingi ang taong bayan, marunong na rin po mag-isip ang taong bayan. Kaya niligwak na nila itong si Sara, kaya nga bumaba ang kanyang survey rating Makabayan. At saka dito rin po sa 7 kasabwat ni Sara Duterte, kung hindi sila mapapagita doon po sa hearing Makabayan na gagawin ngayong araw, mas lalong magdududa yung mga mababatas natin. Correct ba, I'm wrong? Kasi nga ang problema ng Makabayan, kung bakit hindi sila dumalo doon sa mga dumaan po ng mga hearing, sa budget hearing po ng OBP, plus yung DepEd, kasi sila po'y inuudyukan ni Sara Duterte na hindi dadalo doon sa hearing na yon. Siguro natatakot siya na baka meron pong masabing iba at baka rin po dito malaglag ng mga kasabwat ni Sara, ito pong si Sara Duterte Makabayan, di ba? Correct if I'm wrong. And also pag-uusapan rin po natin Makabayan, yung nangyari kahapon, di ba meron pong isang SUV, isang Cadillac Escalade na pumasok doon sa EDSA Baslay Makabayan at saka ang plaka doon is numero 7. Ang ibig sabihin, ang mga pwede na pong gagamit ng ganun po na klase na plaka Makabayan is only ang mga senador. So talagang pumutok ang balita na yan kahapon. So nung merong issue nangyari doon, kasi nga 'di ba kaharap yung SAIC Makabayan, saka nandun po yung mga enforcers, nandun po yung secretariat ng SAIC na yung si Sara, nakalimutan ng apelyido Makabayan. Basta si Sara siya yung secretariat po ng SAIC Makabayan na nilayasan sila ng SUV na yon at saka muntik pa nga silang sagasaan Makabayan. 'Di ba gunggong talaga So hanggang lumabas yung balita na baka daw ang nagmamay-ari ng SUV na yon yung si Win Gatchalian Makabayan.
Di ba yan yung unang pumasok at saka unang lumabas po na balita mga kabayan? Kasi daw, ayon doon sa balita ng politiko, at saka ng mga netizen mga kabayan, marami daw beses nakikita yung papa ni Win Gatchalian nagpupunta doon sa casino, nag-golf mga kabayan, ginagamit daw yung SUV ni Win Gatchalian na meron pong plaka na City mga kabayan. Kaya maraming kaagad po nagdududa, baka daw ginamit yon, kung hindi man yun si Win Gatchalian, ginamit daw yon ng papa ni Win Gatchalian mga kabayan. And also, syempre, ang mga DDS, ang pinoint out na kaagad, ito pong si Senator Chis Escudero mga kabayan. Di ba marami kagad po nagdududa na baka daw itong si Senator Chis Escudero ang may-ari ng SUV Escalade na pumasok doon sa EDSA bus lane mga kabayan. So ito po ating balita. Ipapakita natin yung update po tungkol sa balita na yung mga kabayan. For more details, let's watch this. Sir, sakit lang po, sakit lang. Sakit lang, sir. Napante mo sakit lang. Nag-iimbestiga na ang Land Transportation Office upang matukoy ang pagkakakilanlan o identity ng driver ng SUV na may protocol plate number 7 na iligal na dumaan sa EDSA busway at nagtangkapang managasa ng traffic law enforcer. Ayon sa Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC, nangyari ang insidente bago mag-alas 7 kagabi sa may northbound lane ng Guadalupe Station. Batay sa incident report, pinara ng 2 SAIC enforcers ang nasabing SUV para sana i-verify ang identity ng driver matapos nitong illegal na pumasok sa EDSA bus lane. Pero imbis na makipagtulungan sa mga otoridad, ay tinangka pa umano nitong sagasaan ang 2 traffic law enforcers, kabilang na si SAIC Secretariat Sara Barnaquea. Sa video makikita na may pinara ang SUV na may protocol plate number 7 na nakatalaga para sa mga senador. Maririnig ang traffic enforcer na sinasabihan ang driver na wag iabante ang sasakyan. Makailang ulit ring nakiusap ang enforcer sa driver ng SUV na kailangan lamang nilang i-verify ang lisensya nito. Sir, sakit lang po, sakit lang. Sakit lang, sir. Napante mo sakit lang. Pakiatras po, pakiatras. Sir, pakiatras po. Ngunit imbis na tumigil, nagtuloy-tuloy sa pag-atras ang SUV hanggang sa makarating sa nakabukas na barrier at dali-daling tumakas. Clearly may nilabag sa na batas yung SUV yon na dapat panagutan. Hiniling na ni Senate President Francis Chis Escudero sa Land Transportation Office o LTO ang pagkakakilanlan ng may-ari at gumamit ng sasakyang iligal na dumaan sa EDSA busway. Gamit ng sangkot na Sports Utility Vehicle o SUV ang protocol plate na number 7 na ibig sabihin na inisyu ito ng LTO sa isang miyembro ng Senado. Paliwanag ng Senate Leader, walang hawak na listahan ang Senado kung sino ang mga nabigyan ng katulad na plaka sa kanilang hanay. Yung LTO ang may record, di ang Senado. Sir, yung 2 plate. Kasi hindi naman automatic binibigay yan. Yan ay nire-request. So LTO nakakala kung sino nag-request. Ang LTO nag-request ng registration bago nila isuan ng plaka. So yung 7 nakadikit yan sa partikular na kotse. Ayon pa kay Senate President Chis Escudero, hindi lahat ng mga senador na may gamit ng naturang protocol plate ay pinapayagan dumaan sa EDSA busway. Sa halip, sa hanay ng mga miyembro ng Senado, tanging Senate President lang na may protocol plate ang legal na makadaan sa naturang bahagi ng kalsada. Umaasa naman ang Senate Leader na kung ang sasakyan nga ay pagmamayari o rehistrado sa isang senador, aaminin ito at pasusukuin ng sangkot na driver. Tinanong niyo na po yung mga kasamahan niyo. Ano? Tinanong niyo yung mga kasamahan niyo. Hindi. Inaalam nga muna kung totoo nga ba yung protocol plate na yon o hindi. At matapos kami bigyan ng impormasyon ng LTO, yun siguro dapat na panahon para malaman kung sino talaga yun. Nilinaw naman na mababatas na maaaring gamitin ng kaanak o ibang tao ang mga sasakyang may protocol plate batay sa memorandum circular ng LTO. Okay, so before ko nag-vlog mga kabayan, may nakita ko na balita sa GMA na sinabi daw ni Senator Chis Escudero na sabi daw ng LTO, piki daw yung plaka na yun na numero city mga kabayan. Nakapaglabas kaagad ng report ang LTO, piki daw yun mga kabayan. Naniwala ba tayo na piki yung mga kabayan? Mukhang ang bilis naman talaga Ang bilis kaagad mga kabayan. Pero alam niyo po maraming nagsasabi dito na
Siguro, pinagtakpan lang po ni Chis Makabayan kasi nga senador eh. At saka malalaman yan kaagad. Di ba sabi po ni Chis Makabayan na imbestigahan daw at saka dapat daw konkreto muna yung ebidensya bago daw sila magsalita tungkol dito Makabayan. So, alam niyo po, napaka-easy lang yung Makabayan. Kasi nga, meron naman pong security guard yung Senado. So, malalaman po ng mga security guard kasi nga meron silang listahan Makabayan kung sino pong merong white Escalade na Cadillac Makabayan kasi 'di ba Cadillac 'yon na merong white Cadillac Escalade na nagmamari po ang isang senador Makabayan. 'Di ba meron silang listahan 'yan? So anyway, si Sharmar natin. Nandiyan po si Jane Moren, hi to Aral Harty, hi to Maricar Beaker. Nandiyan rin po si Angelita Holsanger, Robert Simbrano, Chit Kines, Marino Ibarra, kasama rin po natin si Miss Jasmine, hi to Elmer Pinaranda, Ding Cristina Sordilla, hi to Louie Catolico. Nandiyan po si Reptile, Roy Goyon, Lorely Bernardo, and hi to Florentino. Magkakabahan ko, ipakita ko sa inyo ang vlog ni Attorney Claire. For more details, let's watch this. Kaya kasi sa akin, partner, ganito. Ang LTO ba hihinto na lang sa ganon? Sa totoo lang ha, kaya imbestigahan eh. Oo. Kung gusto ko imbestigahan. Sabi ni Maria Victoria Calixto, alam niya kung anong klase. White Cadillac Escalade. So, yan ang merong white Cadillac Escalade. Partner, ikaw alam ko merong ganyan, black. Sino? Ikaw. Ako? Ay naku, partner. Nakisakay lang ako doon. Hindi akin. Cadillacan. Hindi akin yun. Nakisakay lang ako doon. Cadillac na. Okay, ang dapat gawin dyan, partner, kung gusto talaga imbestigahan yan. Oo. Hanapin lahat yung may-ari niyan. Tapos, sino ang konektado, kung sino man yan na may-ari niya na malamang konektado sa isang senador. Bakit? Pati itong plate number na to, pineke lang. Yun ang sabi ng LTO. Peke daw partner, hindi nakarehistro daw sa kanila. Yung siguro, yung partner ng sasakyan. Baka doon may... Baka naman may nagpahiram ng plate niyan. Baka. Pwedeng former senator. Diba? So anong hindi naman yata sinasurrender na to ng mga nakaraang senador na hindi na senador. Oo. So, dapat pala may batas na pag ganyan, pinapasurrender. Kahit dilapidated na yung plate na yan, halimbawa, ginamit nila, isurrender. Kasi, baka napapalam sa iba. Pero, remember yung nangyari kay yung nangyari din kay... Senator Bong. Senator Bongo? Bongo. Bong Revilla? Oo. Ano nangyari doon? Tumigil ba ang LTO doon, saka si MMDA chair na hanggang doon lang? Wala na. Tahimik na. Diba? Di ba nila alam kung sino nagpahiram nung plate na yon? Diba? Unang-una, hindi naman natang bira ang ganyan na sasakyan. Dapat hindi niyan tumigil dahil unang-una, mayabang yung Ikaw ba? Ako, I doubt na driver lang nagdadrive yan, partner. Kasi ang dinig ko, totoo ba, nag-dirty finger pa? Ay, may naman ko sa mukha, Ayun, kamayabang, Kaya nga, dapat mahanap yan. Huwag kayong ganyan lang. Diba? Merong pinagawa na ng plate. It's either peke, pinagawa sa recto. Pinagawa ko saan kanino, partner. Malabo malabo. May namemeki bang ganyang plaka? Hindi nga, I'm just asking. Ayun, nakita yung mukha, panganap na yun ng LTO. Paano? Dapat dito sa atin, hindi tayo titigil hanggat hindi nalalaman niya kung sino. Unang tanong, paano nila nalaman na peke yan? Isa pa yon. Kasi hindi nga nila na-investigahan ang drive. Hindi nga nila na, partner, di ba? Na-interrogate yung meron na ba silang gustong isintas dito agad? Nakuha kasi ba? Kasi una partner, tama ka Sino yan? Bakit ang lakas pumasok dun sa sa bus lane? Ang lakas ng loob, gumamit ang plate ng 7. Kasi partner, kung peke yan, di ba alam niya peke or di ba mas lalong hindi ka magyayabang kasi madali ka mahuli.
Kung pinagawa lang yan sa kung saan-saan. So may angas yan. So dapat siya malaman kung sino. Kaso nga partner Saka pag nagpapailan, dapat ako. Pag ako partner, ganyan, MMDA ako. Wala bang batutang MMDA? Babasagin ko sa lamin yan. Diba? Kasi muntik na may masagasaan, diba? Baka mamaya, babayaran pa ng MMDA. Ang mahal-mahal yan, partner. Hindi, nag-violate sa partner. Violente ako. Hindi, partner, it's may authorization ka Oo. Hindi ko naman sabi, I encourage you, encourage them to fight. Hindi ko naman sinabi yun. Kaya lang ito, gumagawa na siya ng krimen at that time. Oo. Umakatras siya, may violation siya, tapos umakatras siya, pinapainto siya, ibabasagin ko sa lamin yan. Diba? Ang ako naman... Alam mo dapat, yung mga MMDA, di ba meron parang gadget na pag nilagay mo sa gulo, mapa-flat siya? Oo, correct. Dapat may ganun Dapat may ganun na MMDA, para may angas din ng MMDA. Alam mo, ang problema kasi dito sa MMDA, sana, okay, pag yung kung ang MMDA bibigyan ng power, huwag nyo na namang abasuhin. May tendency kasi umabuso Okay? Pero dapat tingin ko, bigyan sila ng armas, hindi yung barel ha. Kasi pag ganito baka magkaputukan At least siguro batuta, di ba? Anong pwede? Yung tinatapo na, yung spikes, parang, yung tinatapo na parang pag ginanon mo, flat agad yung gulong. Correct, yung parang siya yung parang pinto? Correct. Pa? Kung ako dyan, harangin ko yan, ang tawag dyan, yung pangharang ng, yung barrier, iharang ko dyan sa tapat niya. Haharang ko talaga, partner, walang biro kung ako yung MMDA dyan, haharang ko yan. Yan, ewan ko na lang. Kaya, ihagis ko yung simentong barrier sa sasakyan niya, sa dulo, para hindi makawala. Mahina, partner, mahina. Nanggigigil talaga. Naku, partner, kasi, kawawa naman ang isang ordinaryong Juan de la Cruz na dumaan lang ng saglit, umalis din kaagad, nagkataon lang, nagkalimutan, pero pag nahulak ko, 5,000 kaagad. Pagkatapos ito, dahil may number 7, abay sila pa yung galit, sila pang maangas. Kaya tingin ko, hindi dapat tumigil ito. Itong klaseng to, pag hindi to pinahulit, hindi nalaman kung sino to, partner, maraming gagaya dito. Correct. Dapat mahuli talaga yan. Oo. Diba? Unang-una, kung hindi yan totoo, pinagawa lang kung saan yung plate, mahuli siya. It's another violation yun, diba? Okay. Partner, eto nga, kausapin nga natin ang LTO. Nasa linya natin ngayon. Sige. Para at least malinawagan, partner. Okay. Nasa linya natin pa si Attorney Greg Pua Jr., ang LTO. Ano yung ni designation ni Attorney Greg? Sige nga. Executive Director. Okay, partner. Attorney, magandang gabi po. Hello po, magandang gabi po. Magandang gabi po sa mga nakikinig po sa inyo, sir. Magandang gabi po. Okay, si Rod po at si Attorney Claire ang kasama niyo ngayong gabi. Good evening, sir. Attorney Claire. Okay. Naku, mukhang challenge na naman ito, Attorney Greg, sa LTO para alamin kung kanino yan sasakyan na yan. Opo, ganun na nga po, Attorney Claire. Medyo challenging nga po. Pero, kasi, mas madali ba na malaman kung sino may-ari niyan? Kasi hindi, kumbaga yung sasakyan niya, hindi naman lahat ng Pinoy afford yung ganyang kamahal na sasakyan. Kumbaga, iilan lang. Mas madali ba siyang matukoy? Tama po, Attorney Claire. Mas konti lang po ang nagmamay-ari po ng ganong klaseng sasakyan po. Pero, Attorney, tanong ko lang syempre lumalaro yung utak ko Yung plate ba is peke ba siya as in pinagawa kung saan? Or peke kasi hindi sa kanya yung nakarehistro dahil sa dating senador
o current senator? Hindi po siya in-issue po ng LTO sa sa okay. sasakyan na yon, or yung plaka po mismo is hindi po galing sa LTO po, Attorney Claire. So, pwede na nating i-absuelto yung mga nakaraang senador saka yung mga current dahil hindi pinahiram, hindi galing sa kanila. Ganun po ba yon? Hindi po namin in-issue. Tama po, Attorney Claire. Okay. So, Yes, oo. paano nalaman po agad ng LTO na hindi yan totoong plaka? Tinitignan ng mga security features na wala po doon sa plaka po na iyon. Okay. Oo. Parang titulo lang ng lupa, no? Meron pa lang, parang may mga secret or security something para malaman ng LTO na legit yung plaka. Tama po, Attorney Claire, tama po. Okay. So, doon pa lang. Pero, Attorney Puwa, hindi ba mas, kasi nakita yung mukha eh. No? Nakita yung mukha nung nagda-drive. Tama ba nagda-drive siya, no? Hindi, sa kabila yata siya, no? Yung sakay. Base po sa video, ang nakita po is yung yung sakay, yung nasa passenger side sa harap at yung pong nasa likod po. Medyo base po sa video, nagbaba po sila ng bintana at nahawig na kuha po dun sa video po. So mas madali, tingin ko mas madali na rin kasi nakita mo kasi parang sobrang yung tint niya masyadong madilim. Buti nagbukas ng bintana. Opo, doon po sa video na po 'yon. Latter part na po nung patapos na yung video, doon po nagbaba po ng bintana po. Oo. Sige, partner. Yes, okay. Yung conduction sticker nito, attorney, nakita ba? Yun nga po ang masaklap po, Sir Rod. Base po dun sa video, hindi po nakita yung conduction sticker. At humingi naman po tayo sa ibang ahensya na may camera o may CCTV po doon. Unfortunately po, hindi rin po nakita. Okay. Oo. So, sabi nyo nga, Attorney Greg, peke, base sa nakita ninyo sa plaka at wala yung mga security features na meron yung original na plate na galing from LTO. Tama po. Opo. Sir Rod, tama po. So, paano saan mag-uumpisa ang investigasyon? Sino po gagawa nito para malaman kung sinong may-ari ng sasakyan? Katulad po ng sinabi ko, ilan lang naman po ang nagmamay-ari ng ganong klaseng sasakyan. Oo. We can start with trimming down po yung mga doon sa listahan na yon, at kung sino man po yung makita natin, ma-identify natin na possible na yun yung vehicle na yon, we will issue the necessary show cause order po doon sa registered owner. Oo. Nung sinita ito, wala ho talagang wala po nagkaroon ng oportunidad yung law enforcer na para investigahan, kausapin yung mga tao na dun sa sasakyan. Biglang kumaripas ito nagtagbo, attorney? Di naman po, sir. Base po sa video, meron medyo matagal nga po eh. I think the video is almost 5 minutes. Oo. So, pinapakita po na pinatras pa nga po. Hindi naman po mabilis yung pag-atras. At nung nawala na pong barrier, doon lang po pumasok sa right side at dumiretso. Opo. Ayun, oo. Posible naitanong nila yung driver, di ba? Siguro most probably partner Tony Puwa, kaya hinayaan umatras, di nila in-expect na tatakas? Well, I don't have any personal knowledge about that, attorney. Oo. Kasi sabi ko kanina, Tony Puwa, kung ako yan, kung ako yung sa MMDA, lagyan ko na ng spikes yan para ma-flat siya. Hindi makatakas, di ba? Opo, ayun. Oo. Partner. Kaya lang, kahit po the traffic, hindi po talaga nakita eh. Nakita naman po natin sa video after niyang mapunta sa right side eh. Oo.
eto, hindi lang itong unang beses na nangyari na di umano sasakyan ng mga matataas na opisyal. Ito sinasabi nyo nga, peke yung pero siyempre, siya plaka ng ginagamit ng mga senador. Doon sa nangyari dati na tinutukoy na si Senator Bong Revilla daw may-ari, pero yun ay pinabulaanan ni Senador Bong na sa kanya yung sasakyan. Dumaan din yun sa busway na ba nalaman, attorney, kung sino talaga yung tunay na may-ari nung sasakyan na yun? Well, I don't have any personal knowledge po doon, Sir Rod. At that time, I'm not... hindi pa kayo hindi pa po tayo ang executive director po at that time. Opo. Okay. Kasi parang ilang beses na itong nangyayari na may ganitong klaseng insidente. Diba? Yan lang natin nga, partner, kay Tony Pua. Pag po nalaman nyo na yung identity ng may-ari nito, especially yung mga nakasakay na yan, ano po ang pwedeng gawin ng LTO? Tanggalan ng lisensya sa pagdadrive? Ano pwede nyo pong gawin? Isa rin yun sa maging consequence. Pero definitely po, we will impose the necessary, the appropriate fine po doon po sa paglabag nila doon sa batas trapiko po na iyon. Oo, kasi baka sabihin ng may-ari, hindi naman ako nagdadrive pero hindi, in conspiracy siya Anong di ba, Attorney Pua? Siya nag-utos yan, hindi naman papasok yung driver niya kung hindi inutos ng may-ari. Ganun po, kaya lang, as of now, it's too early to say kasi hindi po natin alam kung yung may-ari ay nandun po sa sasakyan na iyon nung time na nangyari po yung insidente na iyon. Oo. At sa tingin ko, attorney, kasi may mga nakikita kong nakakabit dyan na camera Naglagay sila ng camera sa bus lane Opo, meron po. Oo. Di ba, makakatulong siguro yon, attorney, no? Sa, ginagawang investigasyon. Opo, lahat po ng possible na camera, we will coordinate po sa mga agency or company or person na yon para po matukoy po at the very least baka po may unique bawat sasakyan naman po may unique identification. Sana may makita po na conduction sticker or para po mas mapabilis po ang pag-determine namin kung sino po ang nagmamay-ari ng sasakyan na iyon. Oo, kasi nakakabahala lang naman rito kung sinasabi ninyo peke yung plate number, abay nako, hindi yan magandang senyales. Gagamitin yung plate number na ginagamit ng mga senador? Opo. Diba? Yan lang naman ang dyan ang issue. Opo. Oo. Tama po. Attorney Greg, pwede po ba ituro nyo sa amin? Diba kasi kung sa harapan lang yung plate number na ganyan, na let's say, yung number 7 or number 1, number 2, sa likod po ba, ano po ba dapat, kung halimbawa senador talaga po ano po ba nasa likod na number 7 din? Opo, kasi pair naman po namin pong ini-issue po. Okay. Alright. Attorney Greg, maraming salamat sa inyong oras at panahon. Mabuhay po kayo. Okay, so kasama rin po natin si Jess Subtor from Calamba, Laguna. Nandiyan rin po si Hel Manalo from Pasig City. I-shoutout natin si Kenachi Matsui. Nandiyan rin po si Jemson Jemboy Jeriel at Regine of Andawi, Cebu. Guiniscar from Rodolfo Radarabor of Tansa, Cavite. Hi to Lula Taray from Japan. Rose Bisnar of Antipolo, Rizal. Nandiyan rin po si Marjorie Minsais from Sydney, Australia. Hi to Josephine Gallego, Evelyn Garcia, June Santos from Canlubang, Calamba City, Felix Apari from Bohol, Leonardo San Jose from Morong, Rizal, and hi to Ashin from Cyprus. Okay, so mga kababayan ko, yan ating manakalap na mga balitang araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, naway samahan mo po akong lumakad. Gabayan ako sa lahat ng katotohanan. At bigyan mo po ako ng lakas sa aking kahinaan, pag-asa sa aking pagkabigo, at kagalakan sa aking pasakit.
Ano man ang mangyari sa buhay, mangyaring hayaan akong maunawaan ang iyong mga intensyon sa likod nito. Hindi sisihin o mamaliing intindihin ka at maniwala na dapat mayroong iyong perpektong plano sa likod nito. Ngayong araw, nais kong hanapin ang iyong mukha sa aking buhay at magsalita at kumilos ayon sa iyong kalooban upang luwalhatiin ang iyong pangalan. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple wants to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie